Bakit kaya ang mga Pilipino ay hindi maniwala until now na hindi kakilala o walang relasyon sa kailang mga trabaho dati itong si Vice President Sara Duterte at si Ramil Madriaga na ngayon ay nakakulong pa rin dyan sa Bikutan, Taguig City, Metro Manila. Marami ng statement ang mga supporters ni ng Duterte na wala doon kinalaman si Madriaga. After ilang weeks, nagsalita rin, nagbigay ng statement si Sara Duterte na pinapalabas niyang wala silang ugnayan o hindi niya kakilala, hindi pa rin naniwala. Para bang lahat na lang sasabihin ng mga Duterte kapag kaganyang sensitibong issue na denial at walang kinalaman, aba ayaw paniwalaan ng tao. Yan ang naging bunga ng maraming mga paratang, paninira, fake news, pagpapabagsak sa ating gobyerno na kahit na anong sabihin nila, ayaw na silang paniwalaan. Ang sama, di ba? So doon po na subukan at nakataya ang pagkatao, kredibilidad ng statement, kredibilidad na nagbibigay ng statement, ay apektado na. Pero yan ay pangalawang pangulo, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa aking opinion at analysis dito, base sa nangyayari, nasira na ang kredibilidad. Ayaw ng paniwalaan ng tao kahit anong sabihin. Namanhid na ang mga Pilipino dito at sa buong mundo sa mga paratang ng kampo ni Sara Duterte laban sa ating Pangulong Marcos. Kaya ngayon, kung totoo man na wala siyang ugnayan at hindi sila magkakilala ni Madriaga, hindi na rin siya pinapaniwalaan. Mas pinaniniwalaan pa ng tao ng maraming Pilipino na itong si Madriaga ay talagang bagman malapit kay Duterte noong mga panahong yon. Dahil yan ang pinapangalandakan ni Atty. Palad, yan ang laman ng sinumpaang salaysay ni Madriaga na nanotary, hindi fake notary, lehitimo at ngayon nasa Office of the Ombudsman na for evaluation. Yun na yun. Ang tanong ngayon, alam ba ito at nararamdaman ba ito ng Duterte ka na yung kredibilidad dahil sa namanhid ng pagsisinungaling, pagpe-fake news at pagbatiko sa gobyerno ay hindi na nakakatulong sa kanila. Kaya kahit anong sabihin, nire-reject na. Kahit anong sabihin ay ayaw ng paniwalaan. Kasi general yung statement na hindi niya kakilala. Pero biglang lumabas ang maraming video at picture na sila'y magkakilala. Pero sa bagay, sabi nila, ang best defense ay mag-deny ka. I-justify mo na ang denial mo ay totoo. Yun ang tanong, kaya bang i-justify na yung denial na hindi nila kakilala ay kayang patunayan? Tatalunin ba yung justify, yung denial na yan ng naglulumiyad na sinumpang salaysay? Na siya ay bagman ang dating, siya ay tao talaga ng mga Duterte. Nagtrabaho sa National Security Council, trabaho sa PSG, at nagtrabaho bilang political operator at kung ano-ano pa. Matindi. Ayun ang mga nangyayari ngayon. Okay? So, anong inyong masasabi dyan? Alam nyo, ang kredibilidad ng isang tao ay mahalagang napapangalagaan. Ano man ang pagkatao mo, nasa gobyerno ka o wala, or politiko man o hindi, mahalaga yung sinasabi. Pag naging paulit-ulit ang sablay o pagkakamali, darating ang oras at pagkakataon talaga kahit totoo na, hindi pa rin pinaniwalaan, hindi pa rin tinatanggap ng maraming Pilipino at ng mga tao. At nandun na ho sa ganun level sila. Dahil after 3 years ng kanilang mga sinasabing negatibo, hindi na patunayan. Mas lutang pa nga ang kahinaan, kakulangan, at pang sarili lang.
Iyon ay aking sariling opinyon. Opinyon na meron tayong pinanguhugutan. Hindi basta opinyon ang ating topic. Lahat tayo entitled sa opinyon, pero dapat ang ating opinyon merong pinanghuhugutang impormasyon totoo. Merong facts, merong detalye, merong pinanggalingan. Meron kasi nagtatago sa opinyon hindi. Ako, pag nagbigay ako ng opinyon, mayroong dahilan. At yan ay ating pinangatawanan. Kasi alam ko po ang mga responsibilidad at accountability sa anumang mga isyong tinatalakay at pinapakaya. Ang mahalaga yung impormasyong paniwala, katanggap-tanggap, hindi fake news, hindi paninira. Ang magsasabi lang na ang opinyon ito at mga tinatalakay ko'y paninira, yung sarado ang isip, kasi sila yun. Yung ayaw tumanggap ng katotohanan, kasi sila yun. Ayaw nilang i-correct sila dahil ang kailang paniniwala, sila ang tama. Mahirap yun. Di ba? Any comment, reaksyon, malayang-malaya po kayo. Well, kung yung mga gunita sa mga nakarang araw na banggit natin yung issue kay Richard Gomez, yung kanyang pambabatok, di umano'y pagmumura, panghaharas doon sa sports official, hindi pa ho tapos yan. Ayaw pa rin mag-public apology ni Congressman Gomez, actor-politician. Hindi ho tama yan. Kaya dapat sana huwag pamarisan, huwag daanin sa init ng ulo, dahil ang politiko, lalo na kung congressman, tagagawa ng batas, membro ng House of the People, House of the Representatives, dapat maginoo, huwag aabuso. Di ba? Nag-iba po ang ugali ng actor-politician Parang ang feeling niya wow. Bakit sabi ng iba, Mike, huwag ka na magtaka kasi DDS yan. Ganun ba? Kung DDS talaga siya, expected natin ang mga ganyan. May pinagmanahan. Isipin mo, sports official, babatukan sa harap ng maraming tao. Di umano yung mumurahin, inapakan para yung paa, maraming panlalait. Kaya sabi ng biktima, hindi ko palalampasin yan. Dapat managot. Diba? So, yung sinasabi, DDS kasi yan malamang. Yung galawan, parang gano'n Ang sama ng implication. Ang sama ng namamana ng mga abusado, ng aabuso dahil may kapangyarihan. Pag nawala na sa kapangyarihan, nagpapaawa na, nagmamakaawa na, para bang gulay na. Pero nung malalakas pa at may kapangyarihan pa, malulutong, nagalit at pagmumura ang ginagawa. Namana nung iba, pero kayo-kayo lang yan, sana hindi dumami ang ganyan.